Bakit nga ba maraming single mom ngayon? Well, this is just an observation. Base lang naman ito sa mga nakita ko sa buhay ko. Maraming naging single mom for various reasons. Unang-unang nakita ko, may yabang nga mga babae ngayon. Yung mga babae ngayon ay kung hindi kayang bumuhay ng lalaki, hindi na nila gusto kasi financially, kaya na nila. So marami silang nalimutang elemento, presence, protection. Kasi presence pa lang ng lalaki, kahit anong psychological studies yung tignan mo, malaking impact na sa bata. Kalawa, protection. Kaakibat naman doon, kasalanan din naman ng mga lalaki kasi maraming lalaki ang naging tambay na lang. Hindi na gumawa ng marangal na paraan para mabuhay. Kasi hindi mo rin sila masisi kasi ang mundo ngayon, ang particularly the Philippines, no, parang may programa. Akin lang to, observation ko lang to, parang may programa na parang may higher power na hindi natin may paliwanag na to emasculate the men. For example, all that's left sa mga lalaki ngayon ay jobs na hard labor na hindi ganun kalaki yung sweldo. So kahit na naghahanap buhay yung lalaki ng hard labor, hindi siya ikararangal, hindi siya hindi enough para sa babae. Yung mga pang-opisina naman, reserved na ngayon para sa mga babae. So yung mga nakatapos na lalaki, hirap na rin magkaroon ng trabaho. That's just an observation. So, susunod, ikalawa. Marami ng babae ang pinipili nila makipagrelasyon sa tomboy. Bakit ka mo? Sa tomboy, may kahati sila sa expenses, nakakatulong sa anak nila kasi ano man kasarian ng anak mo, usually safe pag tomboy yung partner. May kahati ka pa sa expenses, meron pang nag-aalaga sa anak mo. So anak mo, babae, yung tomboy is willing na magpalit ng diaper, alam mo na. And ganun din kung lalaki yung anak mo. So, dumadami na yung lesbian relationships. No, kasi kaysa sa lalaki na wala namang kwenta sa pananaw nila, doon na lang sila sa tomboy. Kadalasan ng tomboy ngayon, may trabaho, may income. Ganun ang sitwasyon ngayon. Ikatatlo, hindi na, sabihin mo nakakuha ka ng matinong babae, matinong lalaki, maganda ang trabaho, pero yung babae, kadalasan, hindi niya kayang pagsilbihan yung lalaki. Hindi niya kayang pagsilbihan kasi sa generation ngayon, bihira na ang babae na sanay sa gawaing bahay. Hindi mo sila masisi kasi they were already groomed na magkaroon ng hanap buhay. Kasi the society, mahirap ang society ngayon, so it is highly advantageous for both parents to work. So kung hindi professional ang babae, siya ay OFW or lagarista, nagbi-business, nag-online selling. So hindi na kaya ng time niya and effort niya alagaan yung lalaki. Plus hindi na marunong, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi na marunong magsilbi. Wala, na sila, parang nakakababa na sa kanila yun ngayon. Dahil nga syempre naghahanap buhay sila. So kung ang lalaki is alpha male type o yung maayos, sabihin mo ng yung lahat ng hinahanap mo, may trabaho, may personality, matino yung lalaki, hindi siya masisiyahan. So yung lalaking yon usually naghahanap mambababae. Kahanap siya ng chicks na pagsisilbihan siya kasi ang gusto lang naman ng lalaki, unawain mo, pagsilbihan mo. Diba? Ngayon, kapag ang lalaki ipinagpalagay ng isang babae, ano niya lang, based sa kanyang personal standards na hindi karapat dapat yung sweldo mo or yung attributes mo para pagsilbihan. Hindi ko kaya magpasakop sa'yo. So, doon ang conflict, no? Una kasi, kailangan talaga nagpapasakop ang babae sa lalaki. Ganda-ganda na sinabi ni Marian Rivera sa kanila ni Ding Dong. Pantay sila. Kasi pareho naman sila milyonaryo eh. Utangin na kahit 10 anak sila, kaya nilang buhayin eh. Pero Marian chose na magpasakop dun sa asawa niya. Pantay sila ha.
same opinion, parehong capable financially. Pero pinili niya magpasyakop doon sa asawa niyang lalaki. Kasi naman, naiintindihan niya yung respetong kailangan mong ibigay sa isang lalaki para ang isang pamilya ay mag-work. Yun nga lamang, just to be fair to everyone, it is unfair naman kasi parang Mari Rivera yun eh. Tapos, Ding Dong Dantes yun eh. So, hindi sa standard natin, angat lagi si Ding Dong sa maybe 99.9% of men. Kasi, una-una gwapo, sikat. Tapos mapera. Lalo na kung mabait pa yan. May utak. Angat na angat siya, di ba? So, parang siya ngayon, mabalik ako doon sa earlier point ko. Sa mga Ding Dong Dantes type na lang nagpapasyakop, yung mga babae. Kahit na ang totoo, or Ding Dong Dantes type, o masura, pero mayaman na type. O matanda na milyonaryo o bilyonaryo. Sa mga ganun na lang. Kaso, ang problema, 99.9% ng mga babae, hindi naman sila Marian Rivera. God bless.